Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Jesus, wala tayo man kakabsat. Pag-isabi nga, thank you, Lord Jesus! Thank you, Lord Jesus! Amen. Masarap pong bigkasin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Babasahin ko lang po kanina yung ating verse dahil mali po yung napicturean namin ni Baby Kim. 1 Timothy verse 3 sana, pero ang napicturean namin is 2 Timothy verses 3 to 7. So, ganito po ang sinasabi. Dahil ngayon ay gusto ko lang pong hindi po tayo magsiselebrate ng pastor. Gagawin na namin private para kami na lang ang mag-focus. Amen! Ito po. Sabi nga po sa 1 Timothy verse 3, 1 to 7. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, ibig sabihin a pastor, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Not give to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous. The one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Purihin po at pagpalain ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga salita. I just love to mention the name of Jesus because there is something about His name. Amen? His name is powerful. Once you mention the name of Jesus, the devil flee, sickness will leave you. Amen? Unang-una po, Happy Pastor Day po kay Bishop at sa ating magagandang mga pastors. Pakapi naman kayo ng boss. So, gusto ko lang pong sabihin na thank you so much for your good works. Kasi sinabi na dito na if you desire to be a bishop or a pastor, you desire a good work. Amen? So, thank you. Grateful po kami dahil tumugod ang mga pastor na ito sa pagkatawag sa kanila ng ating Panginoong Diyos Jesus. Amen po na yung mga pastor. Amen. Kaya, etong topic na ito, tamang-tama dun sa MC kanina. Especially. Dahil hindi po madali ang mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos na lumikha. Tama po mga pastor? Bakit? Bakit hindi madali? Magbabasa ka lang ng mga bitlang Biblia. Dahil as a pastor, we need to live the way we preach. Amen? Kailangan isabuhay namin ang aming mga itinuturo. Amen. Kung na ni sister ko nga amin, ating tanay subo na ipinapusan natin. So, dahil kung iba po yung itinuturo namin sa takbo ng aming mga ginagawa, ang mga puso ng mga pastor is not at rest. Tama po? Our heart is not at rest. Something is stirring within our heart, telling us na, anak, wala ka sa tamang lugar. Tama mga pastor? At pag hindi namin pinakinggan yung salitang yon in our heart, malaki po consequences ang aming haharapin. Mabigat po yun para sa amin. Kasi pwede kaming, ang unang-una pwede kang magkasakit. Kasi you're not at rest. Mabigat po yun. So being a pastor is not just by words, but by action. Because when your heart is not at rest, madali ka pong tumanda.
Kaya kapag may nakita kang matandang-matanda pero bata, because the heart is not at rest. Because spiritually speaking, you are not yet in your promised land. Ano ba yung tinatawag na promised land in our spiritual life? Because when you are wandering in the wilderness, kumbaga, nandun ka lang, yung pagod na pagod ka. That's why, spiritually speaking, you are not at rest. You are not in your promised land. But when your heart is at rest, ibig sabihin, you are already in your promised land. Ang sinasabi ko ng Bible na promised land is not nandun ka sa America because America is a promised land. Na sinasabi niya, no. Promised land is how your heart is at peace. Pag may very peaceful ang heart mo, then you are in your promised land. Amen? So, nandun talaga, as a pastor, nandun talaga yung sacrifice. Not just sacrifice, a great sacrifice. Dahil ang sabi po niya sa 1 Timothy 3:1, if a man desires the position of a bishop or a pastor, he desires a good work. Sabi niya sa New International Version, whoever aspires to be an overseer, ano ba ang overseer? Tagapangasiwa. Desire a noble task. Do we desire a noble task? Amen? So if you are a pastor, you have a noble job. Amen? Pero the following verses tell us the great sacrifice our pastors need to face. Ano po ba ang mga ito? Sabi niya sa verse 2, a bishop or a pastor then must be blameless. Walang kapintasan. The husband of one wife, temperate, mapagtimpi, sober-minded, matino ang isip, of good behavior, mabuting pag-uugali, hospitable, mapagpatuloy, able to teach, marunong magturo. So alam niyo po, nung binasa ko to, actually hindi po ito ang topic ko. Hindi ito ang nakaredy kong sermon. Meron akong isang sermon. Pero Friday night, God changed everything. Sabi niya sa puso ko, no, nire-review ko na po. No, that's not your topic. Tapos ko na doon. No, that's not your topic. So, syempre, ang hirap. Paano, anong topic ko? It's pastor's day. You should talk about yourself. So, and then, naupo ako. Sabi ko, then teach me. And then, he gave me verses. 1 hour. Tapos ko po ito. And then, nung nabasa ko ito, sabi ko, Lord, I'm not qualified. I want to quit the job because I'm not qualified. Kasi nakita ko to, I'm not qualified. And then he bring me to Romans 8, verse 1. Sabi niya, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ. Amen. And then he bring me again to 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. You are a new creation. Amen. You deserve to teach. So, there is hope for all of us. Amen? Kasi noong nabasa ko po ito, una po akong tinamaan. So, and then, parang si Pastor Alota, nag-sorry. Lord, sorry. And then, I searched my heart, and then I realized it is a great privilege to be able to share the Word of God. Because it is a fulfilled heart. Ano ba? Fulfilled heart. Fulfilled heart. Punong-puno yung puso mo. Amen? Amen. And that is a fulfilled heart. Fulfilled heart. Fulfilled heart. Fulfilled heart. Amen? At sabi nga sa verse 3, not given to wine. Hindi mahilig sa alak. Well, hindi naman ako mahilig sa alak. Wala naman mahilig sa alak. Hindi marahas. Not violent. Not greedy for money. Hindi gahaman sa pera. But gentle, malumanay, not quarrelsome, hindi palaaway, not covetous. Hindi mapag-imbot. Ibig sabihin, hindi mainggitin. One who rules his own house well, having his children submission with all reverence. Ibig sabihin, yung mga anak mo ay magalang sa lahat ng pagkakataon. Amen? Magalang ang mga anak mo at inahaan nga barasumi at nasumumbat tunay.
And then sabi niya sa verse 5, for if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the house of God? Tama naman. Dahil kung hindi natin alam, hindi natin mapasunod yung mga anak natin para maging magalang, paano natin mapapasunod yung mga kongregasyon ng Panginoon? And then sabi niya, not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Ito po, sinasabi po din dito na as a pastor, dapat iwasan natin ang pag-appoint ng mga newly convert Christian sa mga posisyon, especially in the leadership. Bakit? Kasi sinasabi niya dito na dahil pag ginawa natin yung newly convert pa lang, actually hindi pa siya malalim. Kababaptize pa lang ng Christian, ginawa mo ng leader, magkakaroon siya ng laki sa ulo, pagiging mayabang, at baka yun ang maging dahilan para siya ay mahulog sa o manghina sa pananampalataya. Bakit? Pwede niyang sabihin na magiging self-centered siya. Imbis na Jesus-centered, magiging self-centered. Kahit hindi na ako magsipak, favorite naman ako ni Pastor. Kahit hindi na ako pumunta lagi naman akong hinahanap ni Pastor. So, my pride. So, sabi niya dito na iwasan ang pag-appoint ng mga newly convert Christian. And sabi niya, moreover, he must have, kunti lang po ito, moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Alam mo yun po, gusto ko po ito. Sabi niya dito na kailangang may magandang testimony ang kanyang buhay. Hindi po ako nagsasabi, binabasa po natin. Para sa mga nasa labas. Para sa mga unbeliever, ang tawag dito. Hindi para sa mga believer, kundi para sa mga nasa labas. Uulitin ko po ulit na tayo po na mga Kristiyano, hindi lang po mga pastor, this is all of us, na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. We are the walking Bible ng mga unbeliever. Tayo ang binabasa ng mga tao sa labas. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero tayo ang kanilang binabasa, ang ating pag-uugali, ang ating pananalita. Kaya minsan maririnig mo sa kanila, yan, Kristiyano yan, ganito naman ang ugali. Tama po? May naririnig po kayong ganon? Awan pa, yung tunanan na mga Kristiyano. Kasi nga kailangan may maganda tayong testimony na maipapakita sa mga tao sa labas. Hindi sa mga tao sa loob ng church, kundi sa mga tao sa labas. Ito po ang sinasabi niya sa verse 7. Sabi niya, moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach. Ano tinatawag nito? Kailangan magkaroon siya ng magandang testimony. At baka siya ay mahulog sa kahihiyan na patibong ng dyablo. So, ang mga patibong, ang mga problema, yun po ay patibong ng dyablo. Amen? Sabi niya sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaim peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Dito po sinasabi na a pastor is someone who bring good news, number one, good news of peace. A pastor is someone who bring good news of peace. So nga, pag pumasok tayo sa isang simbahan at pumasok kang masaya at lumabas kang nakasimangot, then leave the church. Because the pastor is not carrying the good news of peace. Kailangan pag pumasok ka sa isang church, paglabas mo,
ikaw ay punong-puno ng kapayapaan. Amen po? And salvation, not condemnation. A pastor is someone who brings good news of peace and salvation, not condemnation. If Jesus cannot condemn you, then no one can condemn you. Amen? Sabi niya dito, and salvation, not condemnation. Sabi niya, the mountain here represent the importance of spreading the message that God reigns. Sinasabi niya dito na itong bundok na ito nagre-represent ng importance ng pagpapahayag ng mensahe na ang Panginoong Jesus ay ano ang reigns? Amen? Siya lang ang Diyos. Amen ba? Kaya, napakapanat po ng bawat isa sa atin na narito ngayon. Dahil spreading the good news of peace, spreading the about salvation in Jesus Christ, salvation in Jesus Christ, not salvation in another name. Salvation in Jesus Christ. Dahil may mga iba na nagtuturo na salvation in other name. No, there is no salvation in other name. There is only one salvation, in the name of Jesus. Amen? Spreading that Jesus reigns is not just a pastor's job. Makinig po. Ito po ay trabaho ng bawat isa sa atin. Yung sabihin mula sa isang tao na Jesus loves you, ay napaka-laking bagay. Amen po? Meron po pag nakarinig ka ng magkaibigan na nakasabay mo na they are blaspheming God, then tell them, Jesus loves you. Amen? Pag pinablaspheme nila ang pangalan ng Panginoong Jesus, yung parang pinagluluko lang nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, tell them that Jesus loved them. Or tell them that Jesus died for you. Or tell them, Jesus lives in your heart. Amen? Jesus protects you. Pag-isabi sa katabi, Jesus protects you, sis. Our brother. Amen? So, dito po, sabi niya, this is the qualities of the pastor. Last na po yata ito. Meron pa pala tayo sa verse 8. Sabi niya dito, sa Titus 1:7, since an overseer, ano yung overseer? Tagapamahala. Since an overseer manages God's household, mga pastor, you are managing the house of God. Hindi po ako nagsasabi. Ito po, binabasa natin. Since an overseer or a pastor manages God's household, he must be blameless. Ano yung blameless kanina? Walang kapintasan. Not overbearing, hindi mapagmalabis, not quick-tempered, hindi mabilis magalit. Sino po mabilis magalit sa atin? Wala naman ano po. Hindi pikon, not given to drunkenness, not violent, hindi marahas, not pursuing dishonest gain. Sabi niya sa verse 8, rather he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. Amen po? He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute. What is refute? Yung kabulaanan. Those who oppose the sound doctrine. Ano ba ang sound doctrine? It is the accurate teaching, reliable meanings. Dahil may mga teaching na hindi fact. Yun po ang sinasabi na dito. Kailangan yung teaching natin is fact. It's in the Bible. Amen? So, hindi po madali ang pagiging pastor, mga kapatid.
Kaya hinihiling ko po na let's pray for our pastor. And once in a while, give them a pat on their back. Kaya mo yan, pastora. Kaya mo yan, pastor. Kahit ikaw mismo, nagihina na, kaya mo yan, pastora. Hindi, sabi niya sa akin kagabi, ayoko na, magre-resign na ako. Ikaw naman. Tinignan ko siya. Bagay mo kaya ang admin? Hindi ko bagay ang admin. Mas bagay mo. Sabi ko sa kanya. So, sa mga anak ng Diyos, give encouragement to your pastor. Hindi naman nila kailangan yung actually regalo. Pastor, hindi mo kailangan regalo, di ba? Yun lang, sabihin sa'yo na, pastor, you did a good job. Amen? You did a good job. And then, si pastor naman parang nasa cloud nine na yun. Tama po, kasi nararanasan natin. So by saying all this, ang pinakamataas na papuri ay para sa ating Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Because without the Trinity, we can do nothing. Amen po. Yun lamang po. And God bless you, especially po sa ating mga pastor. Atayin po natin yung ang i-always na higher quality. Your faith, oh Lord, is the
Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa libo-libong tao dito sa Masabit, sa libo-libong tao sa Balikan-Naway, sa libo-libong tao sa Kumana, sa libo-libong tao sa Maniging, sa kami sa mga tinawag mo na maglingkod sa inyo. O kung Panginoon, tunay ka na sa tingin ng mundo, na sa tingin ng tao, napakababa ang aming tinanggap na pagkatawag sa inyo. Pag sa inyong harapan, ito ang pinakamataas na pagtawag, Panginoon. Tulungan mo kami na kung saan ay mabuhay kami para sa iyo. At may bigay namin ang aming buhay. May bigay namin ang aming mga lakas. May bigay namin ang aming panahon para sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na patuloy na mabigyan ng parangal, mabigyan ng pagpupuri ang Panginoong Hesus. Sa aming sariling lakas, sa aming sariling kakayahan, hindi namin kaya yung Panginoon. But because of the help of your Holy Spirit, magagampanan namin ang lahat na pinapagawa ko sa amin. Lord, the highest calling ay ang mabuhay kami para sa inyo. The highest calling ay maibigay namin ang aming buhay sa inyo. Lord, tulungan mo pagpalay ng bawat miyembro ng iglesia nito. Turuan mo kami na mamuhay para sa inyo at sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo kami na mabigyan ka namin ng parangal, mabigyan ka namin ng papuri sa aming mamuhay. Tulungan mo kami, Holy Spirit, to reflect the goodness of God, to reflect the love of God in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your word. Thank you for the calling, the highest calling. Thank you for the privilege na pinagkalo mo sa amin, Panginoon, upang ikaw ay aming paglingkuhan. Hayaan mo ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay makapagbigay ng kapuran pagsamba sa inyo. Hayaan mo ng bawat buhay ng bawat isa sa amin ay makahipo ng iba pang buhay, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming mabuhay may mga maliligtas, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming mabuhay, meron kong makakaranas ng iyong yakap, ng iyong pagmamahal. Salamat po ng marami. Salamat po. In Jesus Christ, mighty we pray. Amen. Palakpakan po natin.